Looking good. Yeah. Order mo na. Ready ka na tumistigo? May hearing kami sa Olongapo mamaya eh. Dismiss na yung kaso namin. Itong witness ko, hindi niya alam kung ano sasabihin niya. Pero hindi yan ang i-discuss natin mamaya. Pinakita ko lang sa inyo na may meeting muna kami bago umattend ng hearing. Okay? Kailangan mo talaga muna kumain, okay? Nakabaka na. Ito na lang. Take out ko na lang sa akin. Si Manong. Ako, tapos na sauce ko. Tapos na. May chicken joy kayo? Yes po. Makita mo, McDonald's to, pero may chicken joy, di ba? Joke lang ate. Pero joke lang. Tulong masyado. Na ako dito. Asan ang JP yung burger? Pero si JP, hindi na makataste. Layo pa, 2 hours pa biyahe namin. Ito lang in-order ko sa sa McDo kanina. Hindi na ako nag-chicken joy sa McDo. Oh. Wow! Woo! Meron na kuya, may lagi na kami dyan kanina. Hey brother. Ay, sorry. Thank you po. Okay. Thank you. Right po. Ay dala, kanyero. Okay po, wala po. Ikaw magpe-present sa kanya, di ba? Hindi pa kayo ngayon. Unahin mo na kami ha, para makabalik agad kami. Sige po. Kasi pag ganyan, alam ko matagal eh. Dahil syempre may presentation, right? Memorandum of agreement. Oh. Eh dapat meron din sila supposed din yan. Tara. Mahaba pa ito mauna kasi may witness sila. Siyempre, hindi ko nare-record yung hearing, di ba? Good afternoon. I'm Atty. Gonzales, Your Honor. Makati, Your Honor. Recess daw, recess. Nanonood lang ako sa'yo. Oh, ginawa mo yung judicial affidavit ko. Gawin mo na yung purpose. Your Honor, permission to leave. Opo, let's go. Uwian na. Simulan na natin yung discussion natin. Nandiyan ba siya? Alright! Thank you, thank you. Grabe, lakas ang ulan. Okay, sige, discuss na natin yung dapat na i-discuss natin, ha? Ang tanong natin, attorney, dismiss na yung kaso ko, matagal na eh. Ilang taon nang dismiss yung kaso ko eh. Bakit kaya pag kumukuha ako ng NBI o kaya ng police clearance, may hit pa din ako, attorney? Pag na-dismiss ba yung kaso ninyo sa korte, matik ba yun na cleared na kayo dun sa mga hit-hit ninyo sa NBI o kaya sa police clearance? Oh, yan ang sasagutin natin ngayon. Ang dami nagtatanong yan. Oh, explain ko na kung bakit nagkakaroon pa rin kayo ng hit kahit na dismiss na yung kaso ninyo. Okay? Kung matyaga kayo, napanood niyo yung hearing kanina, pero hindi ko naman ni-record lahat. Bawal mag-record ng hearing ng korte. Ha? Nung mga hearing, bawal yun. Kaya sarili ko lang tinututukan ko. Tsaka yung salita ko lang, pasikat ko lang yung mga ni-record ko. Bakit ganun? Na-dismiss na yung case ko. O, absuelto na ako, acquitted na ako, attorney. Attorney, yung demurrer ko, nag-grant na eh. Ang pinag-uusapan natin dito, na-dismiss sa korte ha. Hindi sa PI. Sa korte na-dismiss. Kasi kung may kaso ka lang naman sa piskalya pa lang, o ano sabi ko doon sa vlog 150, wala ka pang hit dyan. Kasi sa piskalya pa lang naman yan eh. Panoorin nyo yung vlog ko na info. Pag na-dismiss ba, kaso mo sa korte, matik. O kaya pag na-acquit ka, matik ba? Wala ka ng hit. Ang sagot ko siyempre tumataginting na hindi. Hindi. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit pag tuwing kumukuha ka ng ng NBI clearance o kaya police clearance, laging meron.
hit ka pa din kahit na, attorney, dismiss na yung kaso ko. Napatunayan ko wala akong sala. Oh, kaya nga, bakit? Napatunayan mo sa korte wala kang sala. Oh, nag-grant yung demurrer mo. Alam ba sa, ano yun, sa police clearance yun? Alam ba sa NBI yun? Eh, syempre, hindi. Kung mo isumbat na dismiss na yung kaso mo, mawawala na yung hit mo. Kaya dami nagtatanong sa kanya, attorney, ba't ganun? I-dismiss na yung kaso ko, bakit hindi pa rin nawawala yung hit ko? Tuwing kumukuha ako, lagi ako may hit. Ano yung ina-advise ko? Anong gagawin mo? Pag kukuha ka ng NBI, o kaya kukuha ka ng police clearance, anong gagawin mo? Dalhin mo lagi yung order of dismissal na sinasabi mo. Attorney, wala akong kopya nun sa makukuha nun. Doon ako kumuha sa korte kung sino nag-dismiss ng kaso mo. Kung saan pending yung kaso mo at saan dinismiss yung kaso mo. Saan ka kukuha lang? Sa National Bookstore ka kukuha niyan, di ba? Wala doon. Saan ka kukuha? Sa korte. Pero dapat meron ka. Kung sinasabi mong dismiss, dapat hawak mo yun. Attorney, meron ako dati nung kaya lang nawala nabaha. Kumuha ka sa korte. Huwag mo sa akin hanapin. Sa korte ka kumuha. At lagi mong dadalhin yun kung kukuha ka ng NBI clearance o kaya ng police clearance. Okay? Para, pag pumunta ka doon kumuha ka, syempre sasabihin sa'yo, oh sir, may hit ka. Right? Sasabihin mo, hindi po. Pakita mo yung order of dismissal mo. Okay? May mga instances na nangihingi pa sila ng kopya niyan. Advice ko sa'yo, huwag mong ibibigay yung original. Bigyan mo lang sila ng photocopy. Actually, na-experience ng isang kliyente ko, sabi ko sa kanya, photocopy lang ibigay niya. Sabi naman din doon sa police clearance, photocopy lang naman daw ang hinihingi nila. Sabihin niyo, attorney, pwede bang email lang? Depende kung papayag sila. Okay? Sa NBI, alam ko, kailangan bigyan mo sila ng hard copy. Okay? Yung doon sa kliyente ko na nagre-request ng police clearance, nagre-request din ng hard copy. Okay, hindi lang daw email, hard copy mismo. So ibig sabihin dapat may photocopy ka ng order of dismissal mo. Anong mangyayari, attorney, kapag naipakita ko na dismiss na yung kaso ko? O di syempre pag kumuha ka ng NBI clearance o kaya pag kumuha ka ng police clearance, bibigyan kanila doon na cleared na, wala kang pending case. O kaya lagay siguro na doon dismiss. Ang mahalaga kasi diyan yung remarks. Ano yung mga remarks na nakalagay doon sa NBI clearance mo? At saka dun sa police clearance mo, syempre kung mag-a-apply ka ng trabaho, right? Syempre kailangan wala kang pending case, di ba? Okay. Kaya ang gusto mo, malinis yung NBI clearance mo o kaya yung police clearance mo. Para malinis yung remarks doon, maganda, sinasabi doon, wala kang pending case. Magbibigay ka ng kopya sa kanila nung dismissal nung kaso mo. Okay? Pero tandaan mo, photocopy lang ibibigay mo. Huwag mo ibibigay yung original. Pag naibigay mo yung original, di ikaw mamumblema, wala ka ng kopya. Di ba? Second scenario, attorney, nakakuha na ako dati ng police clearance. Nakakuha na ako ng NBI clearance. Okay na. Kasi naipakita ko na yung order of dismissal ko dati. Bakit nung kukuha na naman ako, attorney? Kasi kailangan ko sa trabaho. Bakit nung kukuha na naman ako, may hit na naman ako? Paano yun? O didali mo na lang ulit yung dismissal order mo. Huwag mo na akong sisihin, ha? Hindi ko alam yan. Okay? Dali mo na lang ulit yung order of dismiss. Pakita mo ulit sa kanila para ganun na rin. Same process makakuha ka ulit. Kasi, eto I cannot answer for them. Hindi naman ako sa NBI nagtatrabaho. Hindi rin naman ako sa police clearance nagtatrabaho. Baka, maybe, hindi naman kasi nila binura dun sa database nila. Nagpakita ka lang for police clearance or NBI clearance para maganda yung remarks. Hindi ko alam kung dahil ba nagpakita ka ng order of dismissal ay buburahin na nila yung sa database. No. Okay? Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Kaya kung halimbawang na-hit ka ulit, hindi, same process. Dali mo lang ulit yung order of dismissal mo. Kung na-dismiss yung kaso mo, kaya may decision ka, may judgment ka, acquitted ka, dali mo lagi yun. Mahalaga yun, lalo na yung mga mahilig dyan laging kumukuha ng mga NBI o kaya mga police clearance. So, kung tuwing nahihit ka, kung may hit ka, meron ka laging ipapakita. Kasi, kung wala kang order of dismissal o kaya yung acquittal mo na decision, yun lang naman ang paraan para makakuha ka ng magandang NBI clearance o kaya police clearance. Kahit anong idali mong dokumento dyan, mga titulo, certificate of live birth mo, walang pakialam ang NBI dyan. At saka police clearance dyan, dahil hindi naman yan affecta. Walang pakialam sa kaso mo yan, ha? Ang proof na wala kang pending case o dismiss yung kaso mo, yung order galing sa korte. Yun ang lagi mong dadalhin. Kaya, huwag ka na magtaka kung bakit may hit ka pa din kahit na dismiss na yung kaso mo.
Dahil hindi naman nalalaman yon sa NBI. Sa korte ka pumunta, hindi ka naman sa NBI o kaya sa pulis, sa PNP presenta ng mga ebidensya mo, hindi ka naman doon nagsabit ng demurrer mo. At hindi rin naman sila ang maggagrant ng demurrer mo, hindi rin sila gagawa ng desisyon. So kung ano man yung nangyari sa korte, hindi alam yon sa police clearance at saka doon sa NBI clearance. Hindi nila alam yon. Ang alam lang nila, may record ka doon, may kaso ka. Oh. Paano napunta sa kanila yun? Paano sila nagkaroon ng record? Panoorin nyo na lang yung vlog ko na vlog 150. Tsaka yung info. O yan, yung mga ganyan, yung mga NBI clearance, panoorin nyo na lang yan. Attorney, dapat alam nila dahil ahensya sila ng gobyerno. Kumbaga doon sa mga flood control. Iba yung flood control sa mga infrastructure din na nagkaroon din ng hocus pocus. So ngayon, alam mo na, huwag ka na magtaka kung bakit may hit ka kahit na may dismissal order ka na o na-acquit ka na. Ang gawin mo lang, para makakuha ka ng malinis, maayos na NBI clearance saka police clearance, dalhin mo lagi yung dismissal mo o kaya yung acquittal mo na order galing sa korte. Okay? So I hope yun na sa'yo na alam mo na gagawin mo. Kaya lagi mong dala at lagi mong iingatan yung kopya mo ng dismissal o kaya ng acquittal. Okay? Para ipapakita mo na, sir, dismiss na yung kaso ko. Alright? So marami po salamat sa pakikinig. Malayo pa yung biyahe namin. 3 oras pa to biyahe namin. Ganito lang yung trabaho ko, pabiyahe-biyahe lang. Shout.